Hello po. Um, Feeling ko may utang po ako sa inyong update kasi kung mapapansin niyo po medyo hindi ako nag-a-upload sa Facebook lately at hindi ko po yun intention na mag-keep distance sa Facebook, pero I just wanna focus po muna dun sa mga appointments ko sa doktor. At gusto ko pong mag-update sa inyo kung ano na po bang nangyayari sa akin. Sa mga bago po sa page, hello po, I'm Sarah, 36 years old po. Meron po akong bronchiectasis with 19% lang function. At meron din po akong common variable immunodeficiency. Mababa po yung immune system ko at kailangan ko pong mag-immunoglobulin therapy para maging nasa normal range ang aking immunoglobulin sa dugo. Sa inyo, meron po kayong immunoglobulin sa blood nyo, which is abnormal para sa akin kasi mababa yung ganun ko. So anyways, once a week nag-i-inject ako nun at nakakatulong siya. At marami rin po nakakapansin sa inyo na nag-gain weight na ako. Praise God po talaga, at nagbunga na po yung pagtiyatiyaga na paglalagay ng formula dun sa stomach ko. Continuous ko pa po yung ginagawa tuwing gabi at kumakain po ako ng normal sa umaga hanggang gabi. Malaking tulong po yun, yung G-tube na nasa tiyan ko. Kasi parang ito na po yung pinaka mabigat kong weight sa buong buhay ko. Di ba po maalala niyo po, from 77 pounds noong October 2025, nung nilagyan ako ng G-tube. Tas ngayon, 98 pounds na ako. Di ba parang nakakatuwa kasi ang laki ng improvement at nasubaybayan niyo po yun. Kaya thank you so much po. Kasi parang minimotivate niyo po ako kada makikita niyo yung videos ko. Kaya thank you so much po. Na-achieve na natin yung minimum weight na which is 90 pounds. So sabi nung doctor, mas magiging stable ang aking recovery period kapag nasa 100 pounds yung weight ko. Pero ngayon, pasok na daw po ako sa minimum. So, that's a good sign. Pero hindi pa po ako nakalista sa lung transplant kasi madami pa pong test na ginagawa sa akin. At yun, dun sa mga nagawa ko ng mga test, which is tinest na po yung lahat ng organs ko in ultrasound, CT scan, yung heart, liver, kidney, from head to foot. Chinek po ako, di ba nagpa-dentist pa ako, clear naman po yun. Meron lang nakitang problema dun sa nagpa-bone density po ako. Nung nagka-result na po yung test ko,
nakita po doon na meron akong osteoporosis. Tama po kayo ng narinig, meron akong osteoporosis. So anytime pwede pong ma-fracture yung mga buto ko kasi malabo na po sila. Hollow na yung loob ng buto ko. Kasi sabi po nung in-explain po nung doktor is possible daw po na nagkaganon ako kasi sa unang-una genetic. Pwede daw pong naman ako siya. Posible kasi lahat po ng mother side ko is meron po kaming scoliosis at yung lola ko tsaka nanay ko meron na rin pong osteoporosis. So, possible po na genetic siya. But, posible din daw po na naging factor yung long usage ko ng steroid. So, sa mga asthmatic or sa may mga weak yung lungs, marami po tayong mga medicine na merong steroid. So, yun po yung isang malaking side effect, yung nakaka-apekto po siya sa bones natin. So, kailangan po nating suportahan ng calcium at vitamin D para po hindi po yun mangyari. So, ngayon, pinagka-calcium ako, mas effective daw po yung chewable kesa dun sa tablet. Kasi parang yung absorption niya is mas malaking chance na ma-absorb ng katawan mo. Plus, sasabay mo ng vitamin D at magpaparaw ka. Sa case ko po, hindi na kaya ng vitamin D lang tsaka ng calcium supplement. Kailangan na po ng samahan ng alendronate, which is 1 tablet once a week. At parehas na po kami ng nanay ko ng gamot ng maintenance. Pero it's okay. At least makakatulong daw po yun na maging tumibay-tibay yung bones natin. So, isa po yan sa mga malaking problema na nakita sa akin nung mga test ko. Meron pa pong isang problema, which is nung nagpa-sputum test po ako, meron daw po akong bacteria sa lungs na hindi po siya nakakahawa. Nakukuha lang din daw po siya sa hangin. Sa mga normal na tao, kaya siyang mawala ng kusa. Sa case ko daw po, hindi ko siya kayang i-expel. Parang hindi ko siya kayang ilabas. Dahil yung lungs ko is sobrang hina. Okay, so matagal na daw po siya nandun sa loob ng lungs ko. Sa mga malalang transplant po, bawal po ang merong bacteria or infection bago ilang transplant. So ngayon po,
naka-long naka-long term use ako ng antibiotic. Kasi gusto niyang patayin kung ano man po yung bacteria na nakita nila doon. Hindi po siya nakakahawa or hindi po siya bothering. Pero ini-eliminate po ng doktor na magkaroon ako ng infection bago ako ilang transplant. Okay. So, yun po yung dalawang major problem ko lately. Tapos na ako dun sa weight gain na meet na natin yung ating minimum goal. At ano pa ba? Feeling ko ang dami kong kailangang i-update sa inyo. At ano pa ba ang kailangan kong sabihin? Wala. Na-miss ko lang talaga po kayo. At gusto ko pong bumawi sa inyo at natutuwa po ako kasi ang dami na natin dito sa page. Natutuwa po ako kasi yung mga messages nyo po, sapol na sapol po yung puso ko. Grabe. Nakakataba po ng puso at napapa-thank you Lord po ako kasi ginagawa niya akong instrument para magka-connect tayong lahat. Iba-iba man po tayo ng nararamdaman or ng sakit or ng pinagdadaanan, pero somehow meron po tayong connection na nangyayari, which is sobrang thankful po ako kasi ganito yung relationship natin. Sobrang may parang I feel like loved by a family. Para po kayong hindi kaibigan, para ko na po kayong nagiging ate, kuya, tita, tito. Nakakatuwa po yung mga message nyo sa akin at nakikita po yun ng mga magulang ko. Nababasa po nila yung mga comment nyo. At sobra po silang natutuwa kasi marami po nagpe-pray para sa akin, nagmamahal. Thankful po sila. Gusto po nilang sabihin sa inyo na maraming salamat po. At sa aking asawa, lagi po niya akong sinasabihan, mahal, kasi siya po yung madalas na nag-check ng aking Facebook. Kapag nagluluto ako, siya yung nagbabasa-basa at natutuwa po siya dun sa mga nagko-comment. Nakakataba po kayo ng puso. Talaga. Praise God po. At glory to God kasi nakikita niyo po yung kabutihan ng Panginoon na ginagawa sa akin. At sana po makita niyo rin po yung blessing ni Lord sa inyo. At yun po, parang wala lang, na-miss ko lang po kayo at gusto ko lang po kayong makita in person
Pero matagal-tagal pa po yun ata mangyayari kasi hindi pa kami makakauwi. Pero I trust him. Hindi po kami worried ng asawa ko lately. At peace po kami, kalmado. Yung pakiramdam namin, kahit wala ng 1 taon yung permit namin. Pero at least, gumagawa po kami ng paraan para umusad yung aming papers, yung application namin para sa permanent residency. At hinihilingan ko po kayo na sana isama niyo po kami sa prayers niyo. Kasi, ito pa po pala, meron po kasing malaking hadlang kung bakit ako hindi pa na pwedeng i-list sa lung transplant. Kasi medyo iniisip po ng mga doktor dito na what if nakasalang na ako or nakalista na ako sa lung transplant. Tapos, mawawalan ako ng status dito sa Canada kasi mag-expire na yung permit namin sa October. So, in fairness naman po dun sa lung transplant doctors and team na grabe po yung effort na ginagawa nila. Kasi kumukontak po sila sa Pilipinas. Nagre-research po sila ng mga option. Plan B ng aking care plan. Naghahanap po sila ng plan B ng aking care plan. So, if ever man po na dumating yung worst case scenario na mapapauwi po ako ng Pilipinas, nag-research po sila, kumontak po sila ng mga hospital na pwedeng mag-accept ng case na katulad ko. At nakahanap po sila ng hospital, which is yung Lung Center of the Philippines, St. Luke's. At may isa pa, pero nakalimutan ko. Pero, unfortunately, di ba? Parang hindi ko kakayanin yung gastos. Kasi, sobrang mahal. Parang, anyways, hindi ko na po muna yun iniisip. Kasi, at peace po yung ano ko ngayon. Hindi ko na ini-stress yung sarili ko. Nagtitiwala po ako sa plano ni God. At kung ano man po yung magiging resulta, I trust His plan, His will. Diba? Pero yung effort ng doktor na ginagawa dito is sobra-sobra. Kailangan po kasi nilang i-present yun sa board. Yung mga lung transplant doctor po, bago po nila i-present yung case ko sa board, is kailangan merong plan A, plan B. May option. Okay. At
medyo special po yung sitwasyon ko kasi hindi pa nga ako permanent resident dito sa Canada. So, once na mawalan po ako ng status, mawawala po lahat ng benefits na meron ako ngayon. Itong oxygen supply ko, mawawala. Babayaran ko siya monthly, which is parang nasa 350 ata monthly. Tapos, yung mga gamot ko na ini-inject, mahal siya dito. Actually, talagang yung presyo niya sa isang taon is nasa $21,000. Parang di ko kaya. Tapos, yung mga laboratories ko at check-up is may bayad na. Ang natatandaan ko noon parang $100 ang konsulta sa isang family doctor. Siguro mas mahal pag specialista. I don't know. Tapos, yung mga feeding tube ko, mga gamit, yung mga supplies nun, kailangan ko nang bilhin or bayaran if ever. Although ngayon, nagbabayad naman talaga ako. Pero discounted. 50% off. Ayun. So, malaking gastos po talaga. Ang kagandahan lang noon talagang nakikita mo yung tax na kinakaltas dito sa amin. Nakikita mo siya sa healthcare. But, yun. Ayoko po kayong ma-stress sa akin na gusto ko lang po kayong i-update. At huwag po kayong mag-alala. At okay po kaming mag-asawa. At ginagawa po namin ng best namin para maging matatag at makasurvive dito sa Canada. Thank you so much po sa pakikinig sa mga kwento ko na naman dito, no? Medyo mahaba-haba na po tayo. Nakakahiya na sa inyo. Bye-bye po. Thank you po.